Napatulala ako't hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang nasa isipan ko ngayon ay napapatanong na lang din ako. Posible nga kaya? Sofia, papayag ka ba na magpa-DNA test kami ni Allen? Tanong niya sa akin na inaasahan ko na talaga dahil iniisip ko na. Opo, payag ako. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Salamat anak, subukan po natin. Malay mo mahanap na ni Allen ang tunay niyang pamilya at ikaw po yun. Hindi malabo na may ginawa si Mommy. Kaya siguro mahal niya si Allen dahil pamangkin niya to. Habang lumalaki kami ay siya lang ang bukod tanging mahal ni Mommy. Siya lang inaalagaan at inaalala palagi ni Mommy. Kwento ko kay nanay. Sana nga'y siyang anak ko. Kasi gusto ko talagang makasamang anak ko. Kahit pa imposible aasa ako, Sofia. Aasa ako na siya si Allen. Umiiyak na sabi niya sa akin. Kailangan po nating magplano. I-secret po muna natin ito. Ako na pong bahala kay Allen at sa samples na dapat nagmula sa kanya. Sabi ko sa kanya. Sige anak, salamat. Nakangiting sabi ni nanay. Labas po muna ako, Nay. May bibilhin lang po ako. Sabi ko sa kanya. Sige, mauna na ako doon. Sabi niya sa akin. Sige po. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Lumabas na ako para pumunta sa grocery store. Hindi pa kasi pwedeng lumabas si Allen. Siguro ay may mga 1 linggo pa kami dito sa ospital. Bumili ako ng mga kutkutin at mga ready to eat na rin na pagkain. Habang nag-iikot ako ay lumilipad ang isip ko kay Nanay Siling. Bigla na lang ako napangiti. Sana nga siya na lang ang tunay na mommy ni Allen. Para naman matapos ng paghahanap namin. At para maging masaya na si nanay. Ramdam ko na sobra siyang nahihirapan sa loob ng 36 years at gusto ko na maging masaya siya dahil deserve niya. Deserve niyang maging masaya at makasamang anak niya. Ngayon ako mas lalong nakaramdam ng galit kay mommy. Paano ba niya nagagawa ang mga ganitong bagay? Sobrang sama niya at wala siyang puso. Kahit pala sa sarili niyang pamilya ay kaya niya saktan. Na nagiging dahilan sa pagdurusa ng iba. Dahil sarili lang niyang iniisip niya. Binilisan ko na dahil ang tagal ko na nakatunganga dito sa grocery. Pagbalik ko'y napangiti ako dahil ang sweet ni nanay at Allen. Hindi muna ako pumasok at nakatayo lang ako dito sa may pintuan habang pinagmamasdan ko sila. Masarap sa tenga ang tawa nila. Bala ko na sanang lumabas ulit pero napansin ako ni Allen. Misis ko, tawag niya sa akin. Ang cute niyo. Nakangiti na sabi ko at pinatong ko ang mga pinamili ko sa mesa. Huwag kang magselos dahil hindi ko type si nanay, sabi niya sa akin. Alam ko, natatawa na sagot ko sa kanya. Naninigurado lang kasi selosa ka. Depensa niya. Dapat lang, lagi ka dapat mag-overthink, nakangiting sabi ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at hinahaplos kong buhok niya hanggang sa binunot ko ang isang hibla. Ouch! Daing niya. Sorry mister ko, puting buhok lang yung kinuha ko. Eto sabi ko sa kanya at pinakita ko pa. May puting buhok na ako? Parang hindi makapaniwala na tanong niya sa akin. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Matanda ka na mister ko. Kaya dapat talaga, bilisan mo nang gumaling para makahabol pa tayo kahit isa lang. Pabirong sabi ko sa kanya. Shit, parang hindi ko na matanggap misis ko. Sabi niya. Tama si ganda, Pogi. Kailangan mo nang humabol para naman makita kong apo ko. Sabi rin ni nanay kaya naman natawa kami sa reaksyon ni Allen. Nay, pwede ka na umuwi. Sisimulan ko na ngayon. Pabirong sabi ni Allen. Pasaway ka, sabi ni nanay. Lumapit sa akin si nanay at pasimple kong binigay sa kanya ang buhok. Pogi, aalis na muna ako. May kailangan kasi akong puntahan. Paalam ni nanay. Sige po, ingat po kayo. Nakangiti na sabi ni Allen. Ngumiti si nanay bago lumabas. Ako naman ay inayos ang pinamili ko. Mister ko, ang bait ni nanay no? Alam mo, ngayon ko napatunayan na ang lit talaga ng mundo, sabi ko sa kanya. Bakit misis ko? Kasi si nanay, pinsan pala siya ni mommy. At alam mo, nakita ko siya kanina, kausap ang daddy ni Rafi. Pumunta kasi dito dahil nais ka sanang kausapin. Pero alam mo, asawa pala niyan daddy ni Rafi at kabit lang pala si tita.
Ikwento ko kay Allen kahit na nagmumukha akong tsismosa. Gusto ko rin na malaman niya para kapag dumating ang araw na malaman niya na si nanay ang mommy niya, ay may idea na siya sa mga nangyayari. Pero bakit nasa Batangas siya kung mayaman pala ang pamilya nila? Tanong niya sa akin. Dahil nasaktan siya, namatay ang anak niya at pinagtaksilan siya ng asawa niya. Kaya mas pinili niya na lumayo. At sa loob ng 36 years ay nasasaktan pa rin siya. Kasi mahal na mahal niya yung anak niya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Mister ko, kapag ba nakilala mo yung mami mo, anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Yayakapin ko siya at ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Makikinig ako sa kwento niya kung bakit kami nagkalayo. Pero kahit nagaano man kaganda ang nais kong gawin na kasamang tunay kong magulang, ay hindi naman natin alam kung saan ba dapat tayo magsisimula. Malungkot na sagot niya sa akin. Kapag ba nahanap na natin ang magulang mo, payag ka ba na ikasal sa akin sa araw ng birthday ko? Tanong ko sa kanya. Payag ako, pero paano kung hindi natin mahanap? Ikakasal tayo next year, hanggang sa mahanap natin sila, sabi ko sa kanya. Paano kung hindi natin sila mahanap? Malungkot na tanong niya sa akin. Mahanap natin. Pero ang tanong, gusto mo bang magpakasal sa akin? Natatawa na tanong ko sa kanya. Oo naman, kahit anong oras. Basta hindi na ako isang Sandoval. Sagot niya sa akin. Good answer. Sagot ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. I miss your lips, misis ko. Kung pwede lang na, bawi na lang next time, mister ko. Nakangitig sabi ko sa kanya. Opo, babawi talaga ako. Sagot rin niya sa akin kasabay kindat. Napansin ko na umilaw ang phone ko kaya naman binuksan ko ang message. Nanay Siling. Thank you ganda, naibigay ko ng samples naming dalawa. Hihintayin ko na lang ang result. Basa ko sa text ni nanay. Me, you're welcome mom. Nakangiti na sagot ko kay nanay. Kapag ito naging tunay na nanay ni Allen, ay magpapa-impress ako. Para naman hindi na siya maghanap ng babagay sa anak niya kahit na alam ko na wala naman siyang choice kung hindi tanggapin ako. Dahil kapag nagbago ang isip niya, ay pipikutin ko ang anak niya. Why are you smiling? Seryoso na tanong sa akin ni Allen. Si nanay po kasi nag-text. Sabi niya gawa na daw tayo ng apo niya. Pabiro na sabi ko sa kanya. Si nanay talaga makulit din. Natatawang sabi niya sa akin. Alam mo, mister ko, gusto ko na si nanay ang maging tunay mong mommy. Kasi mabait siya at mapagmahal, sabi ko sa kanya. Me too, misis ko. Noong nasa Batangas ako, hiniling ko na sana siya na lang ang mommy ko. Sagot niya sa akin. Hintayin mo lang, mister ko, dahil tutuparin ni Lord ang hiling mo. Saad ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa kanya. Misis ko, okay ka lang ba? Kanina ka papalakad-lakad dyan, ako nahihilo sa'yo, sabi sa akin ni Allen. Okay lang ako, mister ko, sagot ko sa kanya. Kinakabahan kasi ako. Ngayon kasi namin malalaman ang resulta ng DNA test ni nanay at ni Allen. At kanina ko pa hinihintay si nanay. Kanina ka pa lakad ng lakad, nahihilo ako misis ko. Matulog ka na lang dyan, magpahinga ka na lang para hindi ka mahilo. Hinihintay ko kasi si nanay at ang tagal niya, sabi ko sa kanya. May lakad ba kayo? Oo, may pupuntahan kami, pagsisinungaling ko. Saan kayo pupunta? Tanong niya sa akin. May date, Char. May bibili lang kami sa labas. Babalik naman kayo kagad, di ba? Tanong niya sa akin. Opo, babalik po. Babalikan kita, gagawa pa tayo ng baby. Pabiro na sabi ko sa kanya. Shit, bakit ka ba ganyan? Ilang araw mo na akong inaasar. Humanda ka talaga sa akin. Namumulang buong mukha niya. Binibiro ka lang naman. Misis ko, hindi talaga magandang biro mo. Parang batang sabi niya sa akin. Lumapit naman ako sa kanya at niyakap ko siya. Gusto mo ba na totohanin ko na lang? Pabulong na tanong ko sa tenga niya. Kung gusto mo, sagot niya sa akin. Okay, later po. Natatawa na sagot ko sa kanya. Kapag sugat ko gumaling talaga, humanda ka. Pagbabanta niya. I love you po. Malambing na sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Tinugon niyang halik ko hanggang sa naging agresibo kaming pareho. Patuloy lang kami sa paghahalikan dahil ito lang ang kaya naming gawin sa ngayon.
Kahit na umiinit ng katawan namin ay pilit naming pinipigilan dahil iniisip pa rin namin ang kalagayan niya. Sus Mariosep, napatigil kaming pareho dahil bigla na lang dumating si nanay. Sorry po, nahiya na sabi ko at sumiksik ako sa leeg ni Allen. Naku, okay lang ganda. Kasalanan ko rin dahil hindi ako kumatok. Natatawang sabi niya sa akin. Aalis na po ba kayo? Tanong ni Allen. Ha? Sabi ni Sofia ay aalis daw po kayo. Kanina pa nga siya naiinip, saad ni Allen kay nanay. Oo, may lakad kami. Kaya ako late dahil nakalimutan ko. Sagot naman ni nanay. Mister ko, aalis na kami. Babalik rin kami kaagad. Paalam ko sa kanya. Okay po, ingat kayo. Malambing na sabi niya, tinalikan niya ako. Opo, sagot ko sa kanya bago ko hinila si nanay palabas. Nay, may result na po ba? Tanong ko sa kanya. Meron na anak, pero hindi ko pa binubuksan dahil natatakot ako. Sagot niya sa akin. Tara po, buksan na natin. Sabi ko sa kanya kahit na ako'y kinakabahan din. Pumunta kaming dalawa sa may garden at umupo kami. Sa may bench, binigay niya sa akin ang envelope at ako nang nagbukas. Pero habang binubuksan ko ito, ay nanginginig ang kamay ko. Huminga ako ng malalim bago ko inilabas ang papel. Handa na po ba kayo? Tanong ko kay nanay. Oo anak, sagot niya sa akin. Binasa ko ang mga nakasulat dito at nag-unahang pumatak ang mga luha ko. Tumingin ako kay nanay na ngayon ay naghihintay na sabihin ko sa kanya ang resulta. Nay, nautal na tawag ko sa kanya. Anong resulta? Tanong niya sa akin. Nay, tawag ko ulit sa kanya. Sofia, please, sabihin mo na nakalagay dyan. Nagsimula na rin siyang umiyak. Positive po. Ikaw po yung mami niya. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Positive? Nautal na tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot. Buhay pa ang anak ko? Ang anak ko? Umiiyak na sabi ni nanay. Opo, buhay pa siya. Sagot ko sa kanya at niyakap ko siya. Salamat sa Panginoon. Ang saya ko, Sofia. Sobrang saya ko pero paano ko sasabihin kay Allen? Paano ako magpapakilala sa kanya na akong mommy niya? No need to explain, ma'am. Nagulat kami ni nanay dahil nasa likuran na namin si Allen. Mister ko, nautal na tawag ko sa kanya. Mom, tawag niya kay nanay habang nagbabadya ang mga luha niya na bumagsak. Anak kita, umiiyak na sabi ni nanay. Mabilis namang niyakap ni Allen si nanay. Umiiyak silang pareho. Habang nakatingin ako sa kanila, ay hindi ko rin kayang pigilan ang emosyon ko. Napaiyak na rin ako dahil ramdam ko ang pangungulila nila sa isa't isa. Kaya naman umalis ako at hindi ako nagpaalam sa kanila. Binigyan ko silang dalawa ng oras para mag-usap. Bumalik na lang ako sa loob ng silid ni Allen. Masaya ako hindi para sa sarili ko, kundi para kay Allen. Dahil sa wakas nakilala na niya ang tunay niyang parents. Kinuha kong phone ko para tawagan si Kuya Garrett. Sofia, kamusta na si Allen? Tanong niya sa akin. Kuya, kilala na namin ang tunay niyang mommy. Umiiyak na kwento ko sa kanya. Really? Sino? Si Nanay Siling. Siya ang tunay na mommy ni Kuya. Pinsan niya si Mami at ninakaw ni Mommy si Allen noon. Pinalabas niya na patay na to at kapatid ni Allen si Rafi. Kwento ko kay Kuya. Wala akong narinig na reaksyon ni Kuya pero alam ko na masaya siya. Alam ko at ramdam ko na kagaya ko ay nabigla rin siya. Inaasahan ko na ito pero hindi ko inaasahan na magkakatotoo. Masaya ako, Sofia. Masaya ako na sa wakas nakilala na niyang parents niya. At masaya ako para sa'yo, sa inyo, sabi sa akin ni Kuya. Ako rin, Kuya. Sobrang saya ko, sabi ko sa kanya. Nagkwentuhan pa kami ni Kuya at natigil lang dahil busy siya. Lalabas na sana ako pero nakabalik na ang dalawa. Nakikita ko sa mga mukha nila na masaya na sila. Misis ko, ang mami ko pala. Mom, si Sofia, future wife ko. Parang sira ulo na pagpapakilala ni Allen sa akin kay nanay. Nahiya yata ako ngayon. Ganito pala kapag ipapakilala ka ng taong mahal mo sa mommy niya.
kahit na magkakilala naman na kami ni nanay. Ang ganda ng future wife mo, anak. Natatawa naman na sabi ni nanay na halatang tuwang-tuwa na sakyan ng trip na anak niya. Alam ko po, pabiro na sabi ko kaya naman nagtawanan kaming tatlo. Nagpaalam si nanay na aalis muna siya, kaya naman kami na lang ni Alan ang narito ngayon. Mister ko, bukas pala'y uuwi na tayo, sabi ko sa kanya. Thank you, Mrs. ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, sa pag-aalaga mo sa akin. Biglang sabi niya, I love you po. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you too, Sofia. Kapag maayos ng lahat sa akin ay, pakasal na tayo. Biglang sabi niya sa akin. Mister ko, naiiyak na tawag ko sa kanya. Papayag ka ba na magpakasal sa akin? Seryoso mo ka na tanong niya sa akin. Proposal mo na ba to? Tanong ko sa kanya. Oo, mabilis na sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Hindi man lang siya romantic. Talagang dito pa sa ospital magpo-propose. Tanggihan ko kaya siya. Ano kaya magiging reaction niya? Tanong ko bigla sa sarili ko. Wala man lang kasing effort. Gusto ko yung, Sofia, will you marry me? Ganun dapat. Mrs. ko, tawag niya sa akin. Sige, magpakasal tayo kapag okay ng records mo. Sagot ko sa kanya. Thank you, Mrs. ko. Nakangiti na sabi niya sa akin. Naging tahimik naman ako dahil bumubuo ako ng plano sa isipan ko. Kung ganito siya, ipaano na lang talaga ang mga pangarap ko. Baka kasi nakalimutan niya na babae pa rin ako, na gusto ko rin ng romantic proposal. Kung hindi niya kayang ibigay sa akin ay ako na lang ang gagawa. Ganun ko siya kamahal, kaya pati proposal na dapat ang lalaking gumagawa ay binabala ko na rin na gawin. Labas muna ako, paalam ko sa kanya. Saan ka pupunta? Uuwi muna ako, may kailangan lang akong gawin. Okay ka lang naman dito, di ba? Tanong ko sa kanya. Opo, nakangiti na sagot niya sa akin. Lumabas na ako dahil kailangan kong palamigin ang ulo ko. Kapag kasi nagtagal pa ako sa loob ay baka mabuliyawan ko pa siya. Hindi naman talaga ako uuwi. Kailangan ko lang tumambay dito sa labas. Kinuha kong phone ko, tinawagan ko si Ate Maria. Hello, Sofia. Kamusta na si Alan? Nakilala na daw niya ang mommy niya? Tanong kaagad sa akin ni ate. Ako ate, hindi mo ba ako kakamustahin? Tanong ko sa kanya. Mukhang nagtatampong Sofia ko. Sorry po kung hindi kaagad ni ate tinanong kung okay ka lang. Kamusta ka na? Hindi ako okay ate, sagot ko sa kanya. May problema ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung kailangan ko bang maramdaman to. Gusto ko sanang itanong kung valid ba itong nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya. Ay na bang nararamdaman mo? Diba, nakilala na niya yung tunay niyang pagkatao. Tapos kanina, nag-propose siya sa akin doon sa loob ng hospital room niya. Wow! Congratulations! Masaya ako para sa... Kung ikaw ba ate, matutuwa ka ba kapag tinanong ka lang kung papakasalan ka ni kuya? Wala man lang something like romantic? Kasi ate, deserve ko naman sigurong romantic na proposal, di ba? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hay nako, wala talaga silang pagkakaiba na dalawa, sabi sa akin ni ate. Ganyan rin naman ang kuya mo. Mabuti pa nga si Allen dahil tinanong ka. Ako nga, bumili pa ng singsing, sabi niya sa akin. Sa tingin mo ate, okay lang ba na ako na lang ang mag-propose sa kanya? Magplano na lang kaya ako? Tanong ko sa kanya. Ikaw kung gusto mo pero... Naiinis na rin ako. Don't worry, gagawa natin ng paraan yan. Kalma ka lang dahil siya mismo magpropose sa'yo. Sabi sa akin ni ate. Ate, kung ano man yung iniisip mo, siguraduhin mo na hindi mo siya pipilitin. Sabi ko kay ate. Opo, hindi po. Malambing na sabi niya sa akin. Thank you ate. Thank you sa pakikinig. Sabi ko sa kanya. You're always welcome, Sofia ko. Nakangisi na sagot niya sa akin. Nang matapos na kami mag-usap ni ate, ay lumabas na ako sa ospital para pumunta sa butik ko dahil bala ko nang magbihis ng damit. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Tipid ko silang binati dahil nahihiya ako. Nahihiya ako nang nalaman pa nila sa ganung paraan tungkol sa amin dahil ang alam nila ay magkapatid kami ni Allen. Miss Sofia,
Napansin kasi nila na parang galit kayo. Tatanggalin niyo na po ba kami sa trabaho? Tanong sa akin ng isa kong staff. Ha? Wala akong tatanggalin sa trabaho. Nahihiya lang ako sa inyo. Kasi hindi ko pa nasabi sa inyo na hindi ko siya kapatid. Sagot ko sa kanya. Wala ka pong dapat ipaliwanag sa amin. Masaya kami na masaya ka at may nagmamahal sa'yo. Akala nga namin magiging matandang dalaga ka na talaga, sabi niya sa akin. Salamat sa inyo. Nahihiya ako sa inyo. Bakit ka naman mahihiya? Ang gwapo kaya ni Sir Allen. Kung hindi lang namin alam na magkapatid kayo dati, ay iisipin talaga namin na magkasintahan kayo. Sabi pa niya sa akin. Bagay ba kami? Bagay na bagay. Sagot pa sa akin kaya lalo akong natawa sa sagot niya. Nang makapagpalit na ako ng damit ay bumalik na ako sa ospital. Pero pagpasok ay halos umusok ang ilong ko dahil may bisita palang magaling na lalaki. May bisita ka pala? Sino siya? Tanong ko sa kanya. Hi, I'm Celeste. Soon to be wife ni Allen. Nakangiting pakilala niya sa akin. Ah, soon to be wife. Nakangisi na sabi ko habang nakatingin kay Allen na ngayon ay namumutla na. That is not true, miss. Bakit mo ba ako tinatanggi? Katatapos lang natin mag-quickie, di ba? Sophie, she's lying. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Bakit ka ba nagpapaliwanag sa kanya? Saad pa ni Celeste na haliparot na babae. Bakit? Kasi akong asawa niya. Malandi ka? Anong quickie sinasabi mo? Baka gusto mong maranasan ang quickie na sinasabi mo kapag naglaho lahat ng buhok mo sa akin. Haliparot ka? Sigaw ko sa kanya at mabilis akong lumapit para hilahin ang buhok niya. Ouch! Bitawan mo nga ako! Bakit ko gagawin yun? Ouch! Masakit? Sira ulo ka? Nagbibiro lang ako? Pinsan niya ako, pinsan! Sigaw niya sa akin. Matik naman na binitawan ng kamay kong buhok niya. My gosh! Masisira pa yata ang beauty ko sa'yo! Sabi niya sa akin habang inaayos niya ang buhok niya. Kasalanan mo rin! Matarin na sabi ko sa kanya para takpan ang kahihiyan na nararamdaman ko ngayon. Buisit ka, Allen? Hindi mo man lang ako pinagtanggol? Anong lahi ba meron tong girlfriend mo? Ang lakas niyang manabunod, natanggal yatang lahat ng buhok ko. Nainis na saan nito. Kasalanan mo rin, sinabihan na kita na selosa siya, ayaw mo magpaawat. Yan tuloy yung napala mo. Pasaway ka kasi. Sabi naman sa kanya ni Allen. Nice to meet you pa rin, Sofia. Kahit na makakalbo ako sa'yo. Nakangiting sabi niya sa akin. Nice to meet you rin sa'yo. Sorry kung nasabunutan kita, babawi na lang ako sa'yo. Pwede kang pumili ng kahit na ano sa shop, nakangiting sabi ko sa kanya. Really? Alam mo ba na gusto ko mga collections mo? Sabi niya sa akin. Pumunta ka lang sa butiko at pumili ka ng mga gusto mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sige, gusto ko yan. Masayang sabi niya sa akin. Pasensya ka na talaga sa ginawa ko. Okay lang, kasalanan ko rin naman. Sige, alis na ako. Masaya ako dahil napatunayan ko na mahal mo tong long lost cousin ko. Natatawa na sabi niya sa akin. Sige, ingat ka. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Nang makalabas siya ay kami na lang dalawa ni Allen ang naiwan dito. Nang tumingin ako sa kanya nagulat ako dahil nakangiti siya sa akin. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Masaya ka? Naiinis na tanong ko sa kanya. Opo, masaya po ako dahil napatunayan kong mahal mo ko. Nakangiti na sagot niya sa akin. Bakit? Nagdududa ka pa? Nakataas ang isang kilay ko na tanong sa kanya. Hindi naman po, pero ibang saya ko kapag sinasabi mong asawa mo ko. Nakangiti na sagot niya sa akin. Asawa? Hindi ka nga romantic, pabulong-bulong na sad ko. May sinasabi ka ba, misis ko? Tanong niya sa akin. Wala po, sagot ko sa kanya. Parang may galit ka sa akin, kanina ko pa napapansin. Hindi rin naman pala manhead, pero hindi ko rin sasabihin sa kanya dahil maghihintay ako. Malay mo magbagong ihip ng hangin at mag-propose bigla sa akin. Nahintay ko nga siya ng ilang taon, proposal pa kaya niya? Pero sana naman ay magkatotoo. Ayaw ko talagang magpakasal sa kanya kapag walang maayos na proposal. Hindi pwede, hindi ako papayag. One in a lifetime lang kasi yun tapos ipagkakait pa niya sa akin. Kinabukasan ay umuwi na kami sa kondo. Sakto rin dahil dumating na ang singsing na binili ko kahapon.
What is that, misis ko? Tanong niya sa akin at niyakap pa ako mula sa likod. Sing-sing, bumili na ako para naman makatotohanan ng proposal mo. Sagot ko sa kanya. Bakit ka bumili? Hindi mo ba kayang hintay ng ibibigay ko? Tanong niya sa akin sabay kalas ng mga braso niya sa bewang ko. Bakit? May bala ka ba? Mataray na tanong ko sa kanya. Oo naman, tingin mo ba wala? Naiinis na bulalas niya at padabog na pumasok sa silid namin. Bakit ka galit? Mali ko ba na may bala ka pala? Ang manhid mo nga! Naiinis rin na sigaw ko sa kanya. Ngayong buo ng pagkatao ni Allen, matuloy na kaya ang kasal na pangarap niya kay Sofia? Makuha pa kaya ni Sofia ang gustong sweet proposal na gustong gawin ni Allen para sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.